Bago siya tawaging Godfather o Pinoy Rap, may isang araw noong 1990 na sinunog na ni Andrew E. ang sarili niyang mga kanta. Hindi dahil sa sikat na ito, kundi dahil sumuko na siya. Dahil 5 taon siyang paulit-ulit na tinatanggihan, sinasabihan na walang market ang rap. At ang masakit, ipinamukha sa kanya na hindi siya papatok sa mga tao. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin. Pero sa mismong araw na iniwan na niya ang pangarap, doon naman dumating ang oportunidad na magbabago sa buhay niya. Pero paano nga ba napunta sa puntong yon ang isang taong may pangarap? Para maintindihan natin, ay bumalik tayo sa simula. Hindi sa entablado, kundi sa isang simpleng bahay sa Parañaque. Ipinanganak si Andrew E. o Andrew Ford Valentino Espiritu noong July 30, 1967 sa Donggalo, Parañaque. Isang lugar na malayo sa kinang ng showbiz at ingay ng entablado. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, hindi rin naman nagkulang ang pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang simpleng barbero. Ang kanyang ina naman ay isang masipag na mananahi. Sa araw-araw na pakipagsapalaran ng kanyang mga magulang, doon niya natutunan ang tunay na halaga ng sipag, tiyaga at diskarte sa buhay. Habang bata pa lamang siya ay nasanay na si Andrew sa pagtulong. Sa barbershop nga ng kanyang ama, siya ang abala sa maliliit na gawain. At kapag may oras, tumutulong din siya sa negosyo ng kanyang lolo at lola na isang pabrika ng mga handicraft. Hindi nga kalakihan ang kanyang kinikita at minsan nga ay merienda lang ang kapalit ng kanyang pagod. Pero sapat na yon para sa isang batang may simpleng kaligayahan. Dahil sa tuwing may ekstrang barya sa kanyang bulsa, iisa lang ang kanyang puntahan, ang jukebox. Dito niya unti-unting nakilala ang mundo ng musika. Doon niya pinakinggan ng paulit-ulit ang mga musika nila Elton John at Michael Jackson. Mga artist na nagbigay kulay sa kanyang kabataan. Pero habang lumilipas sa mga taon, nagbago rin ang kanyang panlasa. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 70, unti-unting sumikat ang OPM rock sa Pilipinas. Nariyan sina Mike Hanopol, ang bandang Maria Capra, at iba pang musikero na nagbigay ng bagong tunog sa lokal na eksena. At tulad ng maraming kabataan noon, nahatak din si Andrew sa bagong agos ng musika. Akala niya ay doon na magtatapos ang kanyang paghahanap ng inspirasyon, pero hindi pa pala. Dahil taong 1984, may isang pangyayaring tuluyang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Nakilala niya ang isang kaibigang Amerikano, isang Black American na may dalang kakaibang impluwensya. Isang impluwensya na halos hindi pa naririnig sa Pilipinas noong mga panahon na yon. Ipinakilala nito kay Andrew ang musika ng grupong Run DMC. Isang tunog na malayo sa kanyang nakasanayan. Walang birit, walang matataas na nota, kundi puro salita, ritmo at tapang. At nang bumalik nga sa Amerika ang kanyang kaibigan, iniwan nito ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang cassette tape. Isang simpleng bagay, pero yun ang nagsilbing simula ng kanyang bagong mundo. Paulit-ulit niya itong pinapakinggan. Hanggang sa hindi niya namalayan, hindi na siya nakikinig. Ginagaya niya na ito. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na lang siya basta nakikisabay sa kanta. Dito ay gumagawa na si Andrew ng sarili niyang mga linya. Doon niya unti-unting natuklasan, may kakaiba pala siyang kakayahan, may talento siyang hindi niya inaasahan. At habang tumatagal, lalo niya itong hinahasa. Araw-araw, gabi-gabi, parang may apoy na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Isang pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Dahil sa murang edad ay naisip na niya, paano kung ito na ang daan para makaahon sila sa hirap. Pero may isang malaking problema. Sa panahong yun, ang rap music ay halos hindi pa kilala sa Pilipinas. Walang market, walang audience, at higit sa lahat, walang naniniwala. Kaya sa bawat audition na kanyang pinupuntahan, iisa lang ang madalas niyang marinig, ang pagtanggi ng paulit-ulit. Minsan tahimik, minsan derechahan, pero pare-pareho ang mensahe, hindi yan papatok. 1 taon siyang sumubok, 2 taon, hanggang sa halos mawala na ng pag-asa. Pero hindi siya tumigil. Sa halip, naghanap siya ng ibang paraan para manatiling malapit sa musika. Hanggang sa mapasok niya ang trabaho bilang DJ. Isang hakbang na maaaring maliit sa paningin ng iba, pero para kay Andrew, isa itong oportunidad. Dahil habang pinapatugtog niya ang musika ng iba,
Patuloy niyang pinapangarap ang araw na sarili naman niyang boses ang maririnig ng buong bayan at hindi niya alam ay malapit na pala itong mangyari. Sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, hindi pa rin binibitawan ni Andrew E. ang kanyang pangarap. Ika nga, kung sarado ang pinto ng musika, susubukan niyang pumasok sa kahit anong butas. Kaya naman dumating sa punto na halos lahat ng oportunidad ay kanyang pinatos. Nag-audition siya sa mga talent agency tulad ng Dots Entertainment. Sumubok sa mga commercial at kahit pagmamodelo ay pinasok niya na rin. Hindi dahil iyon ang gusto niya, kundi dahil umaasa siya na baka doon na magsisimula ang pagkakataon. Sa isang maliit na break, isang koneksyon o kahit isang tao lang na maniwala sa kanya. Dahil iniisip niya kapag nabigyan siya ng kahit maliit na exposure, baka sakaling marinig din ng mundo ang kanyang tunay na passion, ang pagrarap. Pero hindi ganun kadali ang lahat dahil araw-araw ay parang parte na ng kanyang routine ang pagtanggap ng rejection. Para bang almusal na niya ang mga katagang hindi ka pasado, ang tanghalian ay hindi ka bagay, at ang hapunan naman ay walang market ang ginagawa mo. Paulit-ulit nakakapagod, nakakadurog ng puso. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagpabaya sa realidad dahil kailangan pa rin niyang kumita, kailangan pa rin niyang tumayo sa sariling paa. At dito niya unti-unting nahanap ang isa pang daan papunta sa mundo ng musika. Nakilala siya bilang isang mahusay na DJ. Hindi lang basta nagpapatugtog, marunong kasi siyang magbasa ng crowd, marunong magdala ng energy, at higit sa lahat, marunong magpasaya ng tao. Hanggang sa isang malaking oportunidad ang dumating. Nakuha siya bilang DJ sa isang high-end disco club sa Euphoria. Isang lugar na dinadayo ng mga kilalang personalidad, mga anak mayaman at maging mga artista. At dito isinilang ang pangalang Andrew E. Sa sahod na umaabot sa 2,200 pesos, malaki na nga yun nung mga panahon na yun. Nadadagdagan pa ng mga tip na natatanggap niya gabi-gabi. Masasabing nakaangat na siya kumpara sa dati. Pero may isang bagay pa rin na hindi kayang punan ng pera, ang kanyang tunay na pangarap. Sa kabila ng ingay ng disco, sa kabila ng ilaw, at sa kabila ng saya ng mga taong kanyang pinapasayaw, may kulang pa rin. Hindi niya kayang kalimutan ang hip-hop. Hindi niya kayang isang tabi ang pagrarap. At minsan, hindi niya rin mapigilan ang sarili niya. May isang gabi nga, imbis na manatili sa pagiging DJ, ay pinili niyang sundin ang tibok ng puso niya. Dito ay nag-rap siya sa mga audience, sa harap ng mga taong hindi handa sa ganong klase ng musika. Kasi ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. At ang naging resulta, unti-unting umalis ang mga customer. Hindi kasi nila naiintindihan ang nangyayari, hindi sila sanay. At dahil doon, pinatawan siya ng mabigat na penalty. Isa itong pagkakamali na para sa iba ay katapusan na. Pero para kay Andrew, isa lang itong paalala na hindi pa handa ang mundo para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ay susuko na siya. Dahil sa kabila ng kanyang trabaho na umaabot ng 4:00 ng madaling araw, pinipilit pa rin niyang gumising ng maaga. Para saan? Para mag-audition ulit. Para umasa ulit, para marinig ulit ang salitang hindi. 1 taon, 2 taon, hanggang sa umabot na ng 5 taon ang kanyang walang tigil na pagsubok. 5 taon ng pag-asa at kabiguan, 5 taon ng pagod at pagtitiis. Hanggang sa dumating siya sa punto na halos wala nang natitira. Isang araw, habang muli siyang sumusubok sa isang audition, hindi na siya tinanggap, hindi na rin siya pinakinggan. Sa halip, siya ay sapilitang pinalabas. Para bang itinuring siyang isang taong walang lugar sa mundong pinapangarap niya. Sa sandaling yon, unang beses niyang naramdaman ang bigat ng pagdududa. Ang tanong na matagal niyang iniiwasan ay unti-unti nang lumalapit. Para ba talaga ito sa akin? At sa gitna ng katahimikan, tila ba unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang pangarap. Pero hindi niya alam, ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang kwento ay siya palang magdadala sa kanya sa pinakamaliwanag na tagumpay. Guess what? Last night, it was the best. Dumating sa punto na napagod rin si Andrew E. Dahil matapos ang 5 taon nang walang tigil na pagtanggi, matapos ang paulit-ulit na pagsubok na walang kasiguraduhan, unti-unti nang naubos ang kanyang lakas. Hanggang sa isang araw noong 1990, gumawa siya ng isang desisyong hindi niya akalaing magagawa niya. Isinuko na niya ang kanyang pangarap. Ang mga kantang matagal na niyang pinaghirapan
ang mga liriko na bunga ng kanyang pag-asa ay isa-isa na niyang binitawan. At sa isang tahimik na sandaling yun, sinunog niya ang lahat ng mga kanta, mga lyrics. Parang apoy na unti-unting tinutupok hindi lang ang papel, kundi pati ang pangarap na matagal na niyang pinanghawakan. Sa unang pagkakataon ay tinanggap niyang baka hindi talaga para sa kanya ang mundong yun. Pero kung may isang bagay na hindi kayang kontrolin ng tao, yun ay ang tadhana. Dahil sa mismong araw na yon, habang papalayo siya sa kanyang mga pangarap, doon naman siya sinalubong ng pagkakataon. May nakasalubong siyang isang staff mula sa kumpanyang Ventures, isang music company na konektado sa kilalang personalidad na si Ramon Jacinto o si RJ, magaganda gitara niyan. Dito nga ay hindi niya alam na may nakapansin na pala sa kanya noon. Noong mga gabing nagrarap siya sa Euphoria, kahit hindi pa ito tanggap ng karamihan, may isang taong natuwa at ang taong yon ay walang iba kundi ang anak ni Ramon Jacinto. Dahil sa kakaibang estilo na kanyang ipinakita, naipasa ang kanyang pangalan sa tamang tao at doon nagsimula ang lahat. Ipinatawag nga siya at hiningan ng demo at sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa bulsa pa pala niya ang huling natitirang alaala ng kanyang mga pangarap. Isang cassette tape, isang simpleng demo, isang huling piraso ng kanyang pinangarap na buhay. Pero sa puntong yon, wala na siyang inaasahan. Ibinigay niya yon nang walang pag-asa. Parang sinasabi niya, bahala na kung magustuhan o hindi, tapos na ako. Pero hindi pa pala tapos ang kwento niya. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, isang panibagong problema ang dumating. Bigla siyang nasangkot sa isang hit and run incident, isang paratang na hindi niya inaasahan at lalong hindi niya kayang takasan. Dahil sa takot at sa bigat ng sitwasyon, napilitan siyang magtago. 10 araw siyang nagkulong, malayo sa ingay ng mundo, kasama ang sarili niyang mga iniisip. At sa gitna ng katahimikan, bumalik ang isang bagay na pilit niyang kinakalimutan, ang pagsusulat. Sa kawalan ng magawa, muli siyang humawak ng papel at panulat. At doon ay parang bumuhos ang lahat. Mga salita, mga ideya, mga damdamin na para bang matagal nang naghihintay na makalaya mula sa kanyang puso. At sa loob ng 10 araw, nakapagsulat siya ng mahigit 30 kanta mula sa isang taong akala mo ay sumuko na. Pero ang mas mabigat na problema ay hindi pa tapos. Kailangan niyang harapin ang kaso. At ayon sa hinihinging danyos, kailangan niyang maglabas ng halagang 90,000 pesos. Isang halaga na imposible para sa kanya noong mga panahon na yon. Kaya't sa kanyang isip, iisa lang ang natitirang mangyayari. Yan na yung baka makulong siya. At bago pa man dumating ang sandaling yon, umuwi siya sa kanilang bahay para magpaalam, para humarap sa kanyang pamilya at tanggapin ang kapalarang sa tingin niya ay hindi na niya matatakasan. Pero minsan, kapag tila sarado na ang lahat ng pinto, may isang bubukas na hindi mo inaasahan. Habang naghihintay siya, dito ay may dumating na isang kartero. May dalang sulat at ang sulat na yon ay para sa kanya. Nang buksan niya ito, isang bagay ang hindi niya inaasahan ang nakasulat. Ito nga ay galing sa Ventures at sa loob ng liham may isang alok. Handa nilang bilhin ang kanyang mga kanta sa halagang 90,000 pesos. Eksaktong halaga ito na kinakailangan niya para sa kaso. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang perang hindi niya kayang hanapin ay siya mismong dinala ng kanyang pangarap na muntik niyang talikuran. Doon niya napatunayan na minsan ang mga pagsubok ay hindi lang para wasakin tayo, kundi para ihanda sa mas malaking biyaya. At mula ron, tuluyan ang nagbukas ang pinto ng industriya para sa kanya. Ipinakilala siya ni Ramon Jacinto sa likod ng isang pinakamalaking record label sa bansa, si Vic Del Rosario ng Viva Records. At hindi nagtagal, inilabas niya ang kanyang kauna-unahang album na Humanap Ka ng Pangit. Guess what? You know, last night, yo, it was the best. Humanap ka ng pangit. Wag na uwi. Wag na. Humanap ka ng pangit. Isang pamagat na kakaiba, isang konseptong taliwas sa nakasanayan, pero siya ring magbabago ng takbo ng OPM. Dahil sa kasabay ng paglabas ng album na yon, unti-unti nang narinig ng masa ang bagong tunog, ang Pinoy rap. At kasabay ng pag-usbong ng genre na ito, unti-unti ring sumikat ang pangalang Andrew E. Mula sa isang taong paulit-ulit na tinatanggihan, ngayon ay unti-unti nang tinatanggap. Mula sa isang DJ, patungo sa pagiging isang recording artist,
hanggang sa tuluyang makapasok sa mundo ng pelikula. At doon, lalo pang lumawak ang kanyang pangalan. Pero sa likod ng mabilis na pagsikat, may mga panibagong pagsubok na darating dahil ang tagumpay ay hindi lang laging permanente. Kasabay ng pagputok ng kanyang pangalan sa musika, unti-unti ring nagbukas ang panibagong pintuan para kay Andrew E., ang mundo ng pelikula. Sa una, sinubukan niya lamang bilang supporting role. Nakasama ang mga veteranong komedyante na si Jimmy Santos sa pelikulang Humanap Ka ng Pangit na hango sa kanyang sumikat na kanta. Pero hindi nagtagal mula sa pagiging side character na siya mismo ang naging bida. Sunod-sunod ang kanyang proyekto at karamihan sa mga ito ay inspirasyon din sa kanyang mga kanta. Lalo pang umingay ang kanyang pangalan nang maitambal siya sa ilan sa pinakamalalaking aktres ng kanyang panahon tulad nila Alice Dixon, Charlene Gonzalez, Maricel Soriano at maging ang megastar na si Sharon Cuneta. Isipin mo yon, isang rapper na hindi pasok sa tipikal na itsura ng leading man pero nagawang makipagsabayan at makilala sa mundo ng pelikula. Para sa maraming tao, si Andrew E. ay isang komedyante, isang entertainer, isang artist na nakilala sa kanyang pilyong mga lyrics at kakaibang estilo. Pero yun lang ang nakikita ng karamihan. Dahil sa likod ng kamera, malayo sa spotlight, may isa pang Andrew E. na mas bihira mong marinig. Sa underground scene, kung saan wala ang media, wala ang ingay ng mainstream, nandoon siya. Tahimik na gumagalaw, humuhubog ng bagong henerasyon. Dito niya itinatag ang sarili niyang label na Donggalo Records. At mula rito, nagsimula siyang magbuo ng mga grupo, mag-alaga ng talento, at magbukas ng pinto para sa mga bagong rapper na kagaya niya noon na walang kakilala pero may pangarap. Ang iba sa kanila ay piniling sumabak sa mainstream habang ang iba naman ay nanatili sa underground. Pero iisa ang kanilang pinanggalingan, ang impluwensya ni Andrew E. Habang lumalawak ang hip-hop sa Pilipinas, lalo ring nagiging matapang ang musika dahil pumasok ang panahon ng mas agresibong lyrics, mas personal na atake, mas matinding kompetisyon at hindi na rin naiwasan na may mga rapper na tumitira sa kanya. Pero sa halip na umiwas, hinarap niya ito dahil sa tuwing may humahamon sa kanya, parang may ibang katauhan na lumalabas. May isang matapang, mas agresibo, mas malawak at mas walang takot. Kilala ito sa pangalang Putsch. Sa katauhang ito, hindi lang siya basta nagpapasaya dahil kaya rin niyang sumabay sa bangis ng rap. Kaya niyang lumaban at kaya niyang patunayan na hindi siya basta-basta. At dahil doon, nakamit niya ang respeto. Hindi lang ng masa, kundi pati ng kapwa niya rapper. Kaya nga para sa marami, si Andrew E. siya ang tinaguriang godfather of Pinoy rap. Pero gaya ng lahat ng kwento ng tagumpay, hindi ito permanente. Dumating ang panahong muling sinubukan si Andrew E. Pero hindi lang siya, kundi ang buong industriya. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, kumalat ang isang bagay na halos sumira sa mundo ng musika at pelikula, ang piracy. Sa murang halaga, nabibili na sa bangketa ang mga album at pelikula. At dahil dito, sunod-sunod ang pagkalugi ng mga record label. Maraming nagsara, maraming nawalan ng trabaho. At ang masakit, unti-unting humina ang industriya na minsan niyang pinangarap. Nabawasan ang mga album release, kumonti ang pelikula. At sa gitna ng lahat ng iyon, isa si Andrew E. sa naapektuhan. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na na-renew ang kanyang kontrata sa Viva Records. Isang malaking dagok yun, pero isang paalala na kahit gaano kakasikat, pwedeng mawala ang lahat. Kaya noong 1997, napilitan siyang maghanap ng bagong simula. Iniwan niya ang Pilipinas at nagtungo sa Japan. Hindi lang bilang superstar, kundi bilang isang taong muling nagsisimula. Doon nga, muli niyang naranasan ang hirap, ang lungkot, at ang pakiramdam na parang bumalik siya sa simula. Pero tulad ng dati, may isang bagay na hindi niya binibitawan, ang pagsusulat. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, doon niya muling binuo ang sarili. Pero hindi rin nagtagal, dumating din ang panibagong oportunidad. Inalok siya ng panibagong kontrata ng Sony Music Philippines. Isang bagong simula yun, isang pangalawang pagkakataon, kaya hindi niya ito sinayang. Noong 1999, inilabas niya ang kanyang comeback album na Wholesome. At tulad ng dati, muling umingay ang kanyang pangalan. Isa sa mga kantang agad na tumatak ay ang kontrobersyal pero patok na Banyo Queen. Hindi nagtagal, umabot ito sa 5 times platinum.
Isang patunay na kahit ilang beses siyang bumagsak, kaya pa rin niyang bumangon. At kasabay ng kanyang pagbabalik, bumalik din ang kanyang presensya sa pelikula, sa musika at sa industriya. Pero sa likod ng lahat ng yon, may isang kwento na hindi alam ng marami. Ang babaeng naririnig sa kantang Banyo Queen, hindi lang basta collaborator, siya ang babaeng magiging bahagi ng kanyang buhay. Yan si Mylene Yap Espiritu. Sa katunayan, noong mga panahon na yon, wala siyang sapat na budget para kumuha ng professional na singer. Kaya naman nakiusap siya at mula sa simpleng pagkakataon na yon, nabuo ang isang relasyon. Hanggang sa sila ay ikinasal noong March 9, 2000. At kalaunan niya ay nabigyan sila ng 3 anak. Sa likod ng ingay ng kanyang karera, nando ang tahimik na bahagi ng kanyang buhay bilang asawa, bilang ama. At sa paglipas ng panahon, maraming artista ang sumikat at marami ring tuluyang nawala sa eksena. Pero si Andrew E. ay nanatiling nakatayo. Mahigit 3 dekada na ang lumipas mula nang una niyang baguhin ang takbo ng OPM. Pero hanggang ngayon, ramdam pa rin ang kanyang impluensya. Dumaan man siya sa matinding pagsubok, mga panahong tila nawala na siya sa spotlight at mga pagkakataong kinailangan niyang magsimula muli. Hindi kailanman nawala ang kanyang pangalan sa industriya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin siyang aktibo sa musika bilang haligi ng Donggalo Records. Patuloy siyang gumagabay sa mga bagong henerasyon ng mga rapper, mga artist na minsan ay katulad din niya na nangarap at naghahanap ng pagkakataon. Bukod sa musika, patuloy din siyang napapanood sa telebisyon at mga live performance at nanatiling isa sa mga kinikilalang personalidad sa mundo ng entertainment sa Pilipinas. At kung isipin mo, hindi lang basta kasikatan ang kanyang iniwan, kundi isang kultura dahil ang rap na minsang hindi maintindihan ng karamihan, ang musika na minsang tinatawanan at tinatanggihan ay ngayon ay isa sa pinakamalakas na genre sa bansa at isa si Andrew sa mga nagbukas ng pintong yon. At ikaw, ano ang pangarap na muntik mo ng sukuan? Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, pwede ka mag-subscribe dahil marami pa tayong babalikan. Mga kwentong hindi lang basta kasikatan, kundi laban ng totoong buhay. Ganito na lamang po, mga tropa, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.